Magandang araw, madlang people! Good morning, everyone! Welcome back to our channel, Rose And Linda? Samut Sari. Halika, sana, mag-ano na tayo. Huy! Ituloy na natin yung pagtatanim natin. Sige po, ate. Kunin mo nga yung mga halaman na natin kanina para masimulan na natin. Ano ba yan? So, yan guys. Good morning. Good morning. So, ngayon, nagtatanim si ate ng... Anong halaman niya, ate? So now, linagyan ko ng barbecue stick. This one, barbecue stick para tumayo-tayo naman siya. And then, bago ko ilipat sa pot na yan. Para sumigla-sigla naman siya. Kasi kung nalalanta siya, pakita natin after few weeks ng pagtatanim niya. Ayan. So, ito yung pinagkakaabalahan namin. Just after breakfast. Habang si Habi nandun naman sa taas ng bubong at inaalis lahat. Ito, nag-aano din siya. Oh, I forgot. Hindi, okay lang yan. Kasi mas malago naman yung ano. Tama na siguro yan. So, ito si Habi nag-aayos ng
ano namin, langka. Binabawasan niya ng mga branches sa taas. Doon siya. I-plant yung mga masyado ng malalago. So, ito yung aming yellow bells, yung dalawang yan. Niripat ko sa mas malaki nung isang araw. Kasi masyado na siyang malago, tsaka binawasan ko ng mga branches. So, naman yung mga bougainvillea namin, hindi siya namumulaklak. So, yan, 3 pots na yan, malaking pots bougainvillea. May nakahalong tumubong siling labuyo. So, hindi ko na inalis at sayang din. So, lahat ng to, and then itong dalawang ito ay gumamela. Tapos yung iba pang andon. Kailangan alamin ko lahat yung mga names ng mga plants na yan at diba? Yung isa medyo, ito mo na din. Ito isa sapat na yan. Para magiging 3 yung tanim natin ngayon. Ayan. Okay. Medyo maliit-liit na pot pa. Isipan na pagkaabalahan habang lockdown, lahat ng tao nagtatanim. Mga ornamental, tsaka syempre yung makakain na mga halaman tulad ng talong, papaya. Sa susunod na vlog namin, papakita ko sa inyo yung mga tinanim din namin namumungang mga halaman namin. Para hindi lang panay ornamental plants. Sabi nga magtatanim din lang tayo kung meron tayong bakanting lote. Dapat yung mamumunga, yung makakain natin. Ito, pampawala ng stress yung mga ornamental plants. Samantala, yung namumunga, yung pwedeng mailuto, pwedeng makain. Pampalis ng luto. Pag ito lang, di naman natin pwedeng iluto yan at ngatin. Pero, ginawa ko nung kahapon. Pinapaugat ko muna bago. Siguro after 2 weeks or 1 month, pag may ugat na, tsaka ko na ilalagay sa pot. Mas maganda daw kasi magpatubo ng halaman sa tubig, magpaugat. Para alam mo kung successful ba, kung halimbawa, mamatay siya, hindi ka na maghihirap na mag-replant. Whereas kung meron na siyang ugat bago mo itanim, ilagay sa pot, magiging maayos na siya. So, ilang beses ko na itong ginawa at successful naman. So, yung mga pinutol-putol ko, kumuha ako ng iba. Tapos, yan, ganyan. Ilagay ko sa tubig. Second day pa lang nito. Oo, yan siguro sa area na yan. Tapos yung isang maliit. Diyan din. Sa banda dyan, sa gitna na yan. Dito pa, iurong mo pa sa gitna. Diyan, no? Iurong mo pa. Ganyan. Yan. Itong halaman na to, ito yung tinatawag na elephant skin. Pero, hindi pa siya masyadong malaki. Ito ngayon yung trending sa Facebook dahil napakamahal ng presyo. Yung mga nasa loob ng bahay ng mga mayayaman sa Metropolis. Umaabot daw ng 10 to 20K. Ngayon, sa probinsya, libre lang to. Saan natin pwedeng makuha ng libre? Sa gilid-gilid ng mga bukid o kaya sa mga vacant lots. Ito, nung nakiuso din ako,
Dahil kumuha yung brother ko ng napakalaki at itinanim niya. Pero since na malaki na nung kinuha niya, eh hindi gaanong naayos yung pagbunot. Medyo na mamatay-matay yung mga dahon. Saka sobrang laki, parang hindi babagay sa bahay. Siguro yung bagay lang sa mga mayayaman, saka nakapat ng maganda. Yung ginagamit nila sa mga resto, decoration pag may kasal, ganun. So nagpasya ako na kumuha din. Pero ang kinuha ko yung ito baby pa. Kung merong giant, then meron din tayong dwarf or baby elephant's ear. So maganda naman, hanggang ngayon ang maganda ang tubo dahil maganda yung pagkakakuha ko dun sa bigat ng kapitbahay. Madami ito eh. Kumuha lang ako ng 2 tapos sinubukan ko kung merong ang bibili nito eh, o kaya makikipag-barter sa akin, ibibigay ko tapos kukuha ako ulit. Okay, so libre na, di ba? Hindi na natin kailangan siyang bilhin. Medyo bili lang tayo siguro ng pots na nababagay siyan, libre. Marami pa tayong halamang pwedeng makuha ng libre sa bukid. Kung pupunta tayo sa bukid, yung inaakala natin na damo-damo, kita na binebenta o nasa Facebook at may mga pangalan pala. Then there, we realize na mga halaman palang mga yun. Tapos, instead of bilhin natin, kung gusto nating makaipon ng mga iba't ibang klase ng halaman, di manguha na lang tayo, libre. Maghanap lang tayo ng mga bakanting lote kung saan nandun ang mga to, tapos hukayin natin ng maayos. Now, ano pang pwede nating malibre kung sakali, lalo sa probinsya? Yung mga may mga, pwede tayong manghingi sa kapitbahay, or pwede man tayo makibarter. Madali lang ditong humingi sa probinsya ng mga halaman eh, tulad sa Manila o sa mga area na minsan dahil magkakaparehas. So, ito nga, nilipat nga namin dyan, tapos inayos-ayos namin yung sana. Ito nga yung tinanim ko kanina, ayan. Linagyan ko siya ng barbecue stick para hindi siya matumba-tumba. Okay, so that's it, mga kaibigan. Maghanap tayo ng mga libreng halaman sa paligid, o kaya sa mga kapitbahay, manghingi na lang tayo, mag-barter tayo para hindi na tayo bibili, hindi na tayo gagastos. Masaya, di ba? Kasi ang maghalaman sa probinsya eh, madali lang mag-ipon ng mga halaman kung gusto natin.